Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga na maulan. Pero naramdaman niyo po ba yung pagkilos ng Panginoon sa umagang ito, sa ating pag-aawitan? Sabi nga, in our weakness, doon natin mas makikita yung kalakasan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Sabi nga ni Faith kanina, hindi maganda yung timplada ng katawan niya, but the Lord, it is the Lord that we worship, and it's the strength of the Lord, yung banal na espiritu, yung kumilos sa ating kalagitnaan ito. Naniniwala po ba kayo? Amen. And salamat sa Panginoon kasi sabi nga ni Bill kanina, ngayon lang niya nalaman na signal number 2 pala sa Pulila, dito sa atin sa Bulacan. But, thank God. Kasi, andito yung mga anak niya. Whether umuulan, umaaraw, signal number 2, Lord, andito po yung mga anak mo ngayong umaga. Amen? Amen. Since ang ating nga pong tema for this year is discipleship, di ba? So, nilagay ng Lord sa puso ko yung mga, sige nga, pag-aralan nyo nga, yung mga, ng mga disipulo ko, ma-relate nyo sa mga buhay ninyo sa kapanahunan na to. So, ang dami na po, no, nung mga pangalan na napag-aralan natin, ng mga alagad or disipulo ng Panginoon. May naaalala naman po ba kayo sa dami nun? Meron diyang magagalitin, di ba? Meron dyan na pumapatay ng mga Kristiyano before. Meron dyan na talagang yung pag-ibig niya sa Panginoon, talagang gusto niya i-share sa kapatid niya. 'Di ba? Meron dyan na skeptic, hindi agad naniniwala. 'Di ba? Sana habang dinidescribe ko, naalala niyo kung sino po sila. But then, I asked the Lord, sabi ko, Lord, meron pa ba? Kasi yung iba parang, ang dami so many to mention. Pero sabi ko, Lord, sino pa ba yung gusto mong ipakilala sa amin na baka makarelate kami? Somehow makita namin yung sarili namin sa kanila. Diba? Kung wala pa tayong nakikita doon sa mga nakaraan. No? Then naalala ko po yung isang awit nung kabataan ko. Sabi niya, less of me and more of you. Kanta po ito ni Gigi Villa kung may nakakatanda sa kanya. Christian song po ito, less of me and more of you, sabi, none of me and all of you. Wala ako, ikaw lang lahat. Sabi nga sa John 3:30, but He must increase and I must decrease. Ako yung maibaba, siya yung maitaas sa buhay ko. Nakita po natin yan doon sa mga alagad ng Panginoon, di ba? Na talagang pangalan ng Panginoon yung daladala nila, no matter gaano man kahirap yung mga susuungin, gaano man kadelikado yung panahon, nung panahon nila, dahil grabe ang persecution. Pero sinabi nila, hindi ako ang makita, kundi si Kristo lang yung maitaas sa buhay ko. So, para malaman natin kung sino po itong mga alagad na to na ipakikilala sa atin ng Panginoon sa umagang ito, anuhin po natin yung pangalan is, lagyan po natin ng title na Unnamed Disciples. Ito po ay makikita natin sa Luke 24:13-33. Sige nga po, basahin po natin. Sobrang haba po kasi nung 13:33. So meron po bang may Bible dito ang dala? Kung may Bible po tayo, maganda po mag-open tayo. No? So babasahin lang natin yung 13-16, then mag-jump tayo sa 28-32. Sabayan niyo po ako magbasa. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Kinat po natin to, no? Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na. Sabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila.
Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso yun at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Hayaan niyo po, samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa presensya mo sa lugar na to. Lord, alam namin na tinanggap mo po yung aming mga papuri at pagsamba sa iyo. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, through your word, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Nang malinaw na malinaw, Lord, kausapin mo po ang bawat isa sa amin ng personal sa pamamagitan ng salita mo. Huwag lang pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila, kundi gawin namin kung ano yung nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Ito po'y amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Saan daw po sila nagpunta? Sa Emmaus. Ano ba yung background nitong Luke 24? Ano ba yung nangyari? Tapos may dalawang alagad na nagpunta sa Emmaus. Kung maalala nyo po, namatay ang Panginoon, di ba? Then nabuhay na muli. Pag po inakyat natin yung pagbasa mula sa verse 1, makikita po natin dito na nagpunta po yung mga babae doon sa libingan. Para saan? Para dalhan ng mga pabango. Kasi sa kanila pong kultura, ganun, wala pa pong embalsamo nung time na yun eh. So kaya po, nilalagyan po nila ng pabango or anything na parang, kumbaga sa preservative po yung katawan ng patay. Kaya po, nagpuntahan yung mga babae, Sabado pa lang, naggayak na sila ng mga dadali nila. Then that Sunday, papunta nga sila. Nagulat sila kasi nakita nila nakagulong na po yung yung libingan. Tapos, meron pong nagsabi sa kanila, sabi doon, merong anghel na nagsabi sa kanila na wala siya dito. Nabuhay na siya. So, bumalik po sila doon sa mga kasama nila. And sa verse 12, sabi dito sa verse 12, ngunit, inakala ng mga apostol na, kahamangan lamang ang kanilang sinabi. Hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Okay, so yun po. Even yung mga apostle, hindi nila pinaniwalaan. Then sa verse 13, sa verse 12, gayon man tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang makita kundi ang kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Imagine si Pedro na to. Pero hindi nila pinaniwalaan na sabi nga ng mga babae, wala nga doon si Lord nakagulong nga yung libingan eh. Pero hindi sila naniwala. At ito si Pedro, nagtusis to believe pa. Pumunta pa agad doon sa libingan para i-check. At nung nakita nga niya na totoo yung sinasabi ng mga babae, nagtaka siya. Kapag-taka ba? 3 taon nilang kasama ang Panginoon, pero bakit? Okay. So, tingnan muna po natin. So, yun po yung background nito. So, pagkatapos po nung pagpunta ni Pedro at nagtataka siya na ito naman pong dalawang alagad na to, nagpunta sa Emmaus, hindi ko po alam kung ano yung pagkakasabi dito. Sabi dito, isang nayon na may 11 kilometro sa layo mula sa Jerusalem. Doon po kasi sa English, ang sabi po dito, 12.1 kilometer. Na kung lalakarin daw po ng tao is mga 3 oras. Then tinanong ko si Brother Nelson, sabi ko, yung bang 12 kilometers kung dito sa ating distansya, gaano kalayo? Sabi niya po, mula Baliwag hanggang Tabang. Ganun daw po yun. Kung lalakarin natin mula Baliwag hanggang Tabang,
Yun po yung 12 kilometers. So, imagine niyo po yung nilakad nitong dalawa na to para from Jerusalem up to Emmaus, sabing ganon. Balik po tayo doon sa ating kanina. Then, di ba napakahirap maglakad nung wag-isa lang? Pero minsan, lalo dun sa mga nagbe-brisk walking, mabilis lang po yan, di ba? Pero yung lalakarin natin ng simple lang, lalo't mainit, siguro at that time. Nung kinukompute ko po ito, siguro mga 3:00 ng hapon to, 2:00 or 3:00 ng hapon, nung sila ay naglalakad po papunta dun sa Emmaus. Tapos, habang along the way, nag-uusap po itong dalawang alagad na to. Sabi doon, pinag-uusapan nila yung mga nangyari. Tapos, maya-maya, biglang may isang lalaki na tumabi sa kanila at lumapit. Diba? Sabi sa verse 15, habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Okay, so, una, dalawa lang sila, then naging 3 na sila. Kasabay nila ang Panginoong Jesus, pero hindi po nilang nakilala dahil sabi sa verse 16, ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Kadalasan po ang Kristiyano, ganyan eh. Akala niya, laging ang layo ng Diyos sa buhay niya. Pag may mga gagawin, may mga nangyayari sa buhay, parang hindi natin siya kasama. Pero, napakalapit na ng Panginoon sa kanila, pero hindi nila nakilala. Hindi nila alam kung ano yung plano ng Diyos sa buhay nila. Sabi doon, hindi nila nakilala na para bang natakpan ang kanilang mga mata. Okay, so, tuloy po natin. Ano ba yung nangyari? Tinanong sila ni Jesus. 'Di ba? Ano sabi doon sa verse 17? Kung may Bible po kayo, makibasa kayo. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila pero hindi nga nila nakilala. Tinanong sila ni Jesus, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay. Nung tinanong sila ni Jesus, ano ba yung pinag-uusapan nyo? Parang ang lungkot-lungkot ninyo. So sabi nila, hindi mo ba alam kung ano nangyari sa Jerusalem? Ano ka ba? Foreigner ka ba? Bakit hindi mo alam kung ano yung nangyari dun sa Jerusalem? Sabi niyang ganon. Sumagot sila, sino ba si Jesus? Sabi nila, tungkol kay Jesus at taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. So, yun, nakita sila ng Panginoon na ang lungkot-lungkot. Niisip ko lang, bakit ang lungkot? Sinabi na nga ng mga babae, di ba? Nawala na nga doon yung bangkay. Wala nga doon si Jesus. At kung nakikinig sila sa mga turo ng Panginoong Jesus, di ba sabi ni Lord sa kanila, babangon ako sa 3 araw. Pero, parang ang lungkot-lungkot nila. Di ba? So, then sa verse 20, sabi pa nila, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. 21, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nung mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw sila nagpunta sa libingan, 23, at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. So yun, ikinwento nila kay Jesus kung ano yung mga nangyari. At sinusumbatan pa nila si Jesus na, di mo ba alam? Yun ang sikat na usapan ngayon sa Jerusalem eh. Pinako sa krus, tas namatay yung leader ng isang sekta. Tapos ngayon, nawawala nga siya. Hindi mo ba alam? Siya yung, ayon sa kanilang pagkakaalam, sabi niya, siya yung isang propeta. Diba? Ano pa? Sabi nila, siya ay makapangyarihan sa verse 19. Sabi nila, sa verse 20, ipinako siya sa krus. Sa verse 21, sinabi nila, magpapalaya sa Israel. Ano po yung napansin natin dito sa verses 19 to 20 na sinabi sa kanila nung dalawang alagad?
May napapansin po kayo? Hindi po ba masyadong generic? 'Di ba? Lahat ng mga tao na nakarinig ng pangangaral ng Panginoong Hesus, maaaring sabi nila, propeta to eh. At lahat ng mga tao na pinagaling ng Panginoon at nakakita ng mga himala niya, talagang sinasabi, makapangyarihan to eh. 'Di ba? At lahat na tao na na-witness yung pagpako niya sa krus, alam na alam talaga yun. Very generic. At lahat po nung iba, ang akala nila, yung sinasabi na Messiah ay magpapalaya sa Israel. Bakit? Kasi sila po ay under ng Roman Empire. Kapag under ka ng may sumasakop sa iyo na isang bansa, marami kang hindi pwedeng gawin. Let's say, parang yung kwento ni Pastor Cloyd po yata ito last Sunday, na sabi niya, iba yung treatment sa mga nagkasala na Hudyo, iba rin yung treatment sa mga Gentile. Sa Romano, iba. 'Di ba? Ang pinapako nga raw sa krus ay yung mga hindi Romans. Then, 'di ba? Hinihingan po sila ng sobrang laking tax. Kaya gusto nilang mapalaya sila sa Israel. So yung pagkakilala nung dalawang alagad na yon sa Panginoong Hesus, napaka-generic. Parang nung bago tayo makakilala sa Panginoon, pag tinanong ka, sino si Jesus? Si Jesus yung nakapako sa krus. Bakit siya napako? Kasi para iligtas sa kasalanan. Pero ganun ba? Alam naman nila, alam natin beforehand na para sa kaligtasan ng tao, pero hindi nag-aano sa puso natin na, oo nga, siya yung nagligtas sa akin. Malayo pa rin. 'Di ba? Malayo. Ito rin yung alam ng lahat ng tao sa paligid nila. Ganito yung pagkakilala nila sa Panginoong Hesus at that time. Pero habang naglalakad sila, ikinwento din, sa verse 22, ang sabi doon na bigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Siguro doon, alam ng Panginoon yung mga nasa isip nila, di ba? Pero, doon sa sinabi nila na bigla kami, nabigla kayo? Doon sa sinabi ng mga babae na wala doon yung katawan ni Panginoong Hesus. So, binigyan sila ng rebuke ng Panginoong Hesus sa verse 25. Ano ang sabi ni Jesus? Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Ang sakit nun. Diba, ikaw yung sabihan, kaya ang hangal mo. Diba? Pero in their term, yun ang ginamit ng Panginoon, kaya hangal ninyo. Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Diba, ilang daang taon na yung nakakaraan, prophesied na yan tungkol sa Panginoong, tungkol sa akin, kung sasabihin ng direkta ni Jesus. Si Isaiah, si Daniel, marami pang iba mula kay Moses, sinasabi na darating yung tagapagligtas. Pero sabi, kaya hangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya. Simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Ano po ba yung sinulat ni Moises na unang-una na book? Review lang po. Genesis. Sa unang-unang aklat pa lamang po ng Biblia, sa Old Testament, sa Genesis, sinabi na ipapanganak yung dudurog sa ulo ni Satanas. Diba po? The heel, yung heel ng babae. So, nirebuke sila ng Panginoong Jesus. Tapos, in-explain sa kanila in details kung bakit kailangang mangyari yung mga bagay na yun na naganap sa kanila. Bakit kailangan nga ba niyang magdusa? Sige, Sister Alisa. Balikan po natin yung Isaiah 53, verses 3 to 5. So, si Isaiah po, nung niresearch ko, ang difference po ng edad nung
si Isaiah at yung birthday po ni Jesus Christ, 700 years. So 700 years bago pa po ipanganak ang Panginoong Jesus, nakasulat na po lahat itong tungkol sa Panginoon. Ano sabi sa 53 verses 3 to 5? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. May awit po ito, naalala ko nung kabataan namin. Ito yun, no? He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we are healed. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Hinampas po ba ang Panginoon? 'Di ba? Kung di man natin nabasa pa to sa gospel, napanood na natin to sa The Passion of the Christ, hinampas, hinagupit siya. So naganap po sa ating Panginoon, ito pong sinulat dito ni Isaiah 700 years ago. Bakit kailangan niyang mamatay? Bakit kailangan niyang magdusa? Okay, meron pa pong isang verse na sinulat po si Isaiah sa 50 verses 5 to 7. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa, hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Naalala niyo po nung nandoon siya sa Garden of Gethsemane? Kasi alam niya yung hirap na dadanasin niya eh. Sabi niya, Lord, kung maaari lang po, wag na sanang maganap sa akin to. Pero wag po yung kalooban ko ang maganap, kundi yung kalooban mo. 'Di ba? Paano kung hindi tumuloy ang Panginoong Jesus? 'Di ba? Pero hindi siya naghimagsik. Itinuloy niya yung plano ng kaligtasan. Verse 6, hindi ako gumanti ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo ng insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunuti ng aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga pang-iinsultong ginawa nila sa akin sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Insulto. Ininsulto po ba ang ating Panginoon? Tingnan po natin yung sa Mark 15 verse 29 to 30. Sabi dito, nilait siya ng mga nagdaraan na nagsasabi, di ba ikaw yung gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa ikatlong araw? Bakit ngayon nandyan ka? 'Di ba? Sabi, sa verse 30, kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang kanyang sarili. Tinanggap po niya yung mga pang-iinsulto na yan. Nangyari po itong prophecy na to sa Isaiah 50, sa Mark. Okay, bakit kailangan niyang magdusa? Sa Daniel 9:26, kung si Isaiah po, ang years po na gap nila, 700 years, si Daniel naman po 500 years. 500 years before po ipanganak ang Panginoong Jesus, ito naman po yung sinabi ni Daniel tungkol sa Panginoong Jesus. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Nangyari po ba? 62 linggo. Sa English po kasi and sa original po na salin, sinasabi po dito na 70 sets of 7. Yun daw po yung naging naging computation nun. Kaya po nag-arrive. So kung 500 years po yung gap ni Daniel at saka ni Lord Jesus, eto pong prophecy niya, 62 linggo, 70 times 7, years po, years.
So more or less, nasa mga 490 plus years. So ganyan. So natupad po ba yung etong prophecy ni Daniel sa buhay ng Panginoon? Naganap po ito. Then Zacarias 12 verse 10, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Alam naman po natin, yung mga Pariseyo, napaka mapagpaimbabaw nila. Pero sino po ba tong mga sinasabi na to? Ang lahi ni David at mga taga-Jerusalem ay gagawing mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sino po ba itong mga tumusok sa kanya ng sibat? Di ba ito po yung mga Hudyo? Sila to. Pero tuwang-tuwa sila. Anong ginagawa nila yan? Tuwang-tuwa sila nung kanilang pinaparusahan ng Panginoong Jesus. Pero sabi dito, sa Zacarias 12:10, pag dumating yung araw na nabuksan yung kanilang mga mata, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila ito. Ano po yung nakasulat sa Romans 12? Hindi po Romans 12. Romans 11, 25 to 26. Sabi dito, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggat sa makalapit sa Diyos ang tunay na bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. So kung ngayon, at that time, hindi pa sila tanggap ng mga Israelita. Alam niyo po ba, ngayon, marami na pong mga Israelita or mga Hebrew na nakakakilala sa Panginoon. Actually, sa Google, kapag tinangnan niyo po, meron pa dong One for Israel. Mga Israelita po sila. And meron na rin pong song leader na Israelites, si Aaron Joshua, parang ganun po yung pangalan niya. And ang dami na po. Praise song leader, si Paul Wilbur. Marami na po, unti-unti, nakikita na po nila to. At marami pa po ng mga Israelita nakikilala sa Panginoon. Pag ini-open na po ng Diyos yung kanilang mga mata, pagsisisihan po nila yung ginawa ng kanilang lahi sa tagapagligtas. So to summarize yung verses 19 to 27, ito po yung mga kinwento ng Panginoong Hesus sa kanila. Na siya yung seed of a woman, nadudurog sa ulo ng ahas. Siya yung Passover lamb. Yung kordero na inihandog sa Passover. Mamaya po, yan po yung pag-aaralan natin pala, yung Passover or Pasak. Siya po yung captain of the Lord's army ni Joshua. Siya po yung suffering savior. Siya yung good shepherd. Siya yung anak ni David na lagi pong sinasabi sa salita ng Diyos. So in 3 hours, ang dami ng naikwento sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Tapos ano po yung nangyari? Kasi paggabi na eh. Kaya nga po nung binabasa ko to, na-analyze ko, sabi ko, so malamang nag-count talaga ako, nag-compute talaga ako. Kung 3 oras sila na naglalakad bago sila dumating doon, tapos pagdating doon sa bahay, malapit na doon sa pupuntahan nila, inaya nila si Jesus na kumain sa kanila dahil medyo madilim na raw. So, doon ko po na akin lang po yung eisegesis na sumalamang, nung magkakasama sila ng Panginoon naglalakad, mga alas 3 or alas 4 ng hapon. Kasi inabutan na sila ng ng pagkain. Then ano po yung isa nakita nyo dun sa, binasa po natin kanina? Nagkaroon po sila ng personalized na, hindi ko alam kung huling hapunan yun or meal with the Lord. Napansin niyo po yun, yung binasa natin kanina. Inaya sila, kumain ka muna dito. Sabi nilang ganyan. So, pag binasa po natin yung kanina po nating verse, pwede pakibalikan natin yung unang-unang verse natin kanina.
Sa Luke 20, yung third, ito. Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya nag-minus ako, kung alas 6, -3, malamang alas 3 sila nung magkakakwentuhan. Di ba? Tapos, sumama siya sa kanila nang siya'y kasalo na nila sa pagkain. Di ba? Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Nakita niyo po, parang the same scene nung pong unang communion, nung last supper nila, di ba? Nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-piraso yun at ibinigay sa kanila. 31, noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Okay? So balik tayo doon, sis. Paano po kaya nabuksan yung mga mata nito? Marahil, nung pipira-piraso ang Panginoon ng tinapay, nakita nila siguro yung sugat sa kamay ng Panginoon, no? And that time, ini-open na rin ng Diyos, ng Panginoon yung mata nila. Kaya nakita nila na eto si Lord. All the while, kasama nila ang Panginoon. Pero hindi nila nanonotice. Tayo po ba? Nanonotice po ba natin na kasama natin lagi ang Panginoon? O baka minsan may pagkakataon na parang iniwan ako ng Diyos. Diba? Hindi ko naman kasama ang Diyos, pwede kong gawin to. Diba? Or magtago, sabi nga, where can I go from your spirit? Saan ako pwedeng magtago na wala ang Panginoon? Diba? So, wala po. Okay, so, balik tayo, sis. Yan. So, nabuksan nga yung kanilang mga mata sa Luke 24:31 to 32. Kaya sabi nila doon, nung nabuksan yung kanilang mga mata, nakilala nila si Jesus. Pero bigla na siyang nawala. Siguro ang sabi ni Lord, enough na yung mga nasabi ko sa inyo na pagkwentuhan natin. Imagine, nag-minister sa kanila ang Lord. Siguro all the while habang magkakasama sila, siguro parang discipleship din, siguro, etong 11, may disciple sila, di ba? Etong 11, dinidisciple nila tong iba. Kinukwento lang nila tungkol sa Panginoong Jesus sa kanila. Pero kaya generic nga po yung pagkakaalam nila eh. Pero this time, na-witness nila talaga ang Panginoon sa buhay nila. Sabi nila sa isa't isa, kaya pala parang nag-aalab yung ating puso habang tayo kinakausap niya dun sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. So ano kaya? Yung ano kaya nangyari dun sa unang anlungkot-lungkot nilang na naglalakad? 'Di ba? Then, ano yung response na ginawa nila? Verse 33. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Ilang oras po yung nilakad nila papunta sa Emmaus? 3 oras, 'di ba? So, nung na-realize nila si Lord yun, yung kanilang kalumbayan, yung kanilang sadness, napuno ng excitement, napuno ng kaligayahan. Nakita niyo po ba yun? Sabi nila, agad silang tumayo, nagbalik sila sa Jerusalem nung ma-realize nila na si Jesus yun. Nakasama namin siya, buhay siya. Narat na nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Imagine, yung 11. Nagpakita siya kay Simon. Nagpakita rin daw kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Wow! Alam niyo, habang binabasa ko to, wow! Wala kang masabi kundi, wow, Lord. 'Di ba? So ano nangyari dito sa dalawang disipulo na to? Unang-una, ang lungkot nila na naglalakad na dalawa bago nila makasama si Jesus. Pero ano nangyari? Yung pong sadness nila, naging kaligayahan. Pakasama pala namin si Lord.
nabuhay siya. Hindi siya nanatiling patay. Di ba? Parang merong pong verse sa Psalms 30 verse 11 na medyo nakaka-relate dito. Sabi, "You have turned for me the mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness." Yung kalungkutan, papalitan ng kaligayahan. Yun po yung nangyari doon sa mga alagad na to ng Panginoon. Yung kalumbayan nila, na puno ng kaligayahan, excitement na, wow, kailangan bumalik tayo agad sa Jerusalem. Diba? Then ano pa yung nangyari sa kanila? Nung una, ang layo-layo nila sa Panginoon. Generic nga yung pagkakilala nila sa Panginoon, diba? Tayo po ba, baka ganun pa rin pagkakilala natin sa Panginoon? Generic. Kung ano yung pagkakakilala ng lahat ng tao, yun pa rin yung pagkakakilala natin sa Kanya. Pero tingnan po natin, yung sa verse 15, nakita natin, nabuksan yung kanilang mga mata. Nakita nila, kasama pala nila si Jesus all the way. All the while. Hindi lang nila nanonotice. Ilan pong mga Kristiyano, yung kapag wala na sa church, wala na sa bahay, parang hindi na. In general po yung sinasabi ko kasi sabi ko nga po sa inyo, kahit sa office, marami akong mga kasamang mga Christians. Pero nakakalungkot po. Sana lagi po nating manotice ang Panginoon sa buhay natin, no? Lahat na gagawin natin, kasama ko si Lord, di pala ako pwedeng magganito, hindi ko pala pwedeng gawin tong mga bagay na to kasi kasama ko si Lord. Diba? So sabi nga doon sa James 4 verse 8, "Draw near to God and He will draw near to you." Hindi naman po madali, hindi naman mahirap na i-please si Lord. Pag nakita ni Lord na, "Lord, I want to know you more," yung awit kanina na pinatugtog ni Brother Bernard, "Lord, ang makilala ka, yun yung gusto ko. I want to know you." Ganon din po ba tayo? Or okay na Okay na tong every Sunday na lang, ganito na lang. Pero sabi nga sa James 4:8, kung lalapit tayo sa Panginoon, if we draw near to God, He will draw near to us. Yung dating generic na pagkakilala natin sa Panginoon, mararanasan natin. Siya pala yung gumagawa ng himala. Marami po sa ating may mga testimony kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Di ba po? Amen. Hindi siya yung Kristo na historical lang. Siya yung Kristo na personal na nararanasan sa buhay natin. Amen po ba? Naranasan niyo na po ba ang Panginoon sa buhay niyo? Amen. What else? So, yung sadness niya napalitan ng gladness, yung being far from the Lord, naging close, naging nearer sa Panginoon. Meron pa pong isang nangyari. They may seem insignificant. Hindi nga sila pinangalanan Though yung isa tinawag na Cleophas, yung isa, pero yung isa wala talagang pangalan. They may seem insignificant. Hindi sila si Pablo, si Pedro, si Nathaniel, hindi sila yon. Walang pangalan na binanggit except kay Cleophas. Pero sa Panginoong Jesus, binigyan sila ng oras. Binigyan sila ng panahon ng Panginoon, di ba? Kinwentohan sila. Jesus gave them time and opportunity to tell others about Him. Opportunity. And be a blessing for others. Di ba po, nung na-realize nila na si Lord Jesus yon, yung saya na nasa puso nila, hindi nila maitago, kaya babalik tayo. 3 hours plus 3 hours, sige, okay lang yan. Pagod na pagod tayo, inaantok tayo, sige, balik tayo doon. Kasi kailangan nating sabihin sa lahat ng mga tao na ang Panginoong Jesus ay buhay at makapangyarihan. Tingnan nyo, yung dating ang layo nila sa Panginoon, ngayon napaka-close. Yung dating lumbay na nasa kanila, napalitan ng kaligayahan. At ngayon, sila man ay blessing sa iba't iba.
Kung babasahin po natin yung verses 33 to 35, na sinasabi nga dito na sinabi nila, binalikan nila yung mga alagad. Sinabi nila, nagpatotoo sila, nakasama namin ng Panginoon. Buhay siya. Be a blessing for others. Yung mga alagad na hindi naniniwala sa Panginoon, nag-testify sila, buhay ang Panginoong Jesus. Naging blessing sila sa iba. Tayo po, katulad po ba tayo nitong dalawa na to? Maaaring iniisip natin na, hindi naman ako pastor, hindi naman ako leader, wala naman akong katungkulan sa church. Pero, pwede po ba tayong maging blessing sa iba? Pwede po ba tayong maging blessing sa iba? Amen. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. At sabihin nyo sa sarili nyo, magiging blessing ako sa iba. Ay, ayaw sabihin. Magiging blessing ako sa iba. Amen. Sabihin natin sa Lord yan, ibigay natin sa Panginoon yan, na yun yung gusto ng puso natin, to be a blessing. Gamitin na daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Yan po yung gusto ng Panginoon. Magpalakasan tayo. We encourage one another. We bless each other. Kung akala natin, hindi natin kayang magsalita dito, hindi natin kaya na magpaawit, tumugtog dito, but we can be a blessing by sharing yung ating pagkakilala sa Panginoong Jesus. I-share natin sa iba, maging blessing tayo sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon, na makilala rin nila ang Panginoon ng personal sa kanilang buhay. At maging pagpapala din po tayo sa isa't isa. Sana po nagkakaisa yung puso natin, no? That we want to be a blessing for others. Amen po. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala silang pangalan. Hindi sila sinabihan ng pangalan except Cleophas. Pero may nagbago sa buhay nila. Sa buhay po kaya natin, may pagbabago na po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay nitong dalawang alagad na to. Salamat po sa iyo, sa kagandahang loob mo. Hindi ka namimili ng tao, Lord eh. Kahit kami na mga simple lang, simple, ordinaryong tao lang, minahal mo kami. Bakit kami nandito pa sa lupa? To be a blessing. Magdala ng mabuting balita sa aming mga kamag-anak, sa kapamilya, kaibigan, sino mang nasa circle ng aming malalapit sa amin. At higit sa lahat, maging blessing kami, pagpapala kami sa isa't isa. Lord, patawarin mo po kami kung minsan nagkakaroon ng hindi magagandang mga damdamin sa isa't isa. Patawad po. Pero Lord, ito po yung aming desire. Tulungan mo po kami. Baguhin mo po kami, Panginoon. Minsan kasi, Lord, yung dating ako pa rin, yung nananaig. Lord, lagi mo po kaming paalalahanan na kami ay binago mo na. At ikaw yung patuloy na nagbabago sa aming mga buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa biyaya mo. At nawa, Lord, itong biyaya na to ay ma-share din po namin sa iba na hindi pa nakakikilala sa iyo. At ang biyaya na to ay ma-share din namin sa mga kapatiran na lagi naming kasama dito sa iyong iglesia. Na kami man ay maging blessing, pagpapala sa isa't isa.
Hindi kami perfect, Lord. Pero tulungan mo po kami na maging pagpapala. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Ito po ay aming idinadalangin at itinataas sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.